Grabe, nakakilabot ito. US nuclear forces matagumpay na pinasabog ang intercontinental ballistic missile. Ikinabahala yan ng Chinese Foreign Ministry. Sino ba naman kasing hindi magugulat? Sa loob ng 22 minutes lamang umabot to sa layo ng 4,200 miles. Halos kalahati ito ng buong Pacific Ocean. Ibig sabihin, kayang pasabugin ng US nuclear forces ang China sa loob lamang ng isang oras. Inalagan niya ng Chinese Foreign Ministry at hindi nagustuhan. If US want war, ibibigay daw yan ng China. Hindi daw magtatagumpay ang US namang bully. Masyado daw mapanghamon ang nuclear launch, pero hindi daw matatakot ang China sa pagbabantang yan ng Amerika. Tinaasan na rin ng China ang kanilang defense spending nitong 2025. Ibig sabihin, mas madaming missile at warship ang ipoproduce ng People's Liberation Army. 中国人民从来不怕邪，不信鬼，从来不吃霸道霸凌那一套。施压、胁迫和威胁，不是同中方打交道的正确方式。对中国搞极限施压，那是找错了对象，打错了算盘。别的什么战，中方将奉陪到底。我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。 Tinanong naman ng Philippine Navy tungkol sa nuclear launch. May gera na ba? O naghahanda lang Amerika sakaling sumabog ang World War? Tagot ni Commodore Trinidad, wala pong gera sa South China Sea o Taiwan. Hindi ibig sabihin na papunta sa Pilipinas at Taiwan ang nuclear launch. May gera na daw. Ang kinakaharap daw nating gera ngayon ay information warfare. Nagpapakalat ng fake news ang China para kumampi sa kanila ang ibang mga Pilipino. Yan ang nilalabang gera ngayon ng AFP. Ang ipaliwanag sa Pilipino ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. War na. Gera na ba? O ano bang how do you characterize the conflict kung meron man sa West Philippine Sea? Information warfare is being waged against us. The battlefield is the cognitive domain or the minds of the Filipino people. Information warfare is designed to shape the perception of the Filipinos. This is also called malign influence. While this is not covert o yung nakikita, not kinetic action, we have been very clear informing our countrymen, Complan Mulat, and other pronouncements that we should be very deliberate in receiving deceptive messages. Because again, this is all part and parcel of information warfare. Kahit nandyan nga ang Amerika, dapat hindi pa rin tayo umasa sa mga weapons nila. Huwag naman sanang matulad tayo sa airplane, biglang-bigla na lang iniwan. Kayo, anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.